Sa ating linya ngayon si Attorney Jay Santiago, ang GM po naman ng Philippine Ports Authority. Sir Jay, magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Ted at Ma'am Chacha, at magandang umaga din po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa atin ngayong umagang ito. So far po naman, Attorney Jay, sa ngayon ho, dito po kay Leon, meron ba kayong mga ports na binabantayan at kumusta po kung sakasakali? Well, ang binabantayan na lamang po natin, Sir Ted, na ports dahil dito po sa Bagyong Leon, ay dyan lamang, na lamang po mga ports po natin sa, sa Batanes, at ang pinaka-southernmost port po dyan na lang po sa may Claveria, Cagayan. But otherwise po, yung pong ibang ports natin hindi naman na po apektado ng Bagyong Leon. Opo, dito po kay Catherine, Attorney Jay, kumusta po so far? Kay Christine, kumusta po so far po ang reports sa inyong mga tauhan doon po sa mga naapektuhan kung ngayon ho ba sila po ay na operational na? Well, yun pong una po, Sir Ted, yun po sa mga kababayan po natin na pasaherong naapektuhan po ng Bagyong Christine. Masaya naman po akong iulat po sa inyo na throughout po nung period po na yun na sinasalanta po tayo ng Bagyong Christine, naging tuloy-tuloy po yung pagtulong po ng mga kawani po natin sa PPA sa mga stranded na passengers. Umabot po tayo ng halos 8,000 pasahero po na stranded at sa kabutihang palad po napakain naman po natin halos lahat po na yun, yung mga stranded. Yun naman po sa mga ports po natin, naka-experience po tayo ng mga damage po. Although minor lang naman po at naitala po natin, siguro po at nai-report po natin sa DOTR na yung cost po ng damage po natin sa Bagyong Christine dahil napakalapat nga po niyan, hindi po ba, simula Luzon hanggang Northern Mindanao, nasa halos 200 million po yung naitala po nating damage po dyan. Sa ngayon po sir, ito hong mga pantalan naman natin dyan ito hong marami po ang mga pasaherong gumagamit dito po sa Manila, dito sa Batangas, dyan po sa may bandang Matnog. Lahat po ngayon yan ay operational. Yes po, Sir Ted. Maski po nung pag-lift po ng mga suspension po ng pagdabiyahe po ng Philippine Coast Guard, lahat po ng ports po natin ay operational po. Ang pinakamalaki lamang po talaga tayong damage, Sir Ted, or insidente dyan po sa Batangas, yung pong may 2 barkong sumadsad po dyan. Pero ang mabuti naman po, yung pong area na sinadsaran po nila at tinamaan po, hindi po yun yung ginagamit natin para sa regular pong roro na biyahe. Nandito po siya sa may cargo po. So, lahat po ng ports po natin, fully operational po yan ngayon. Okay, sige po. Pati po doon sa Matnog, kumusta po naman yung tawid papunta doon galing po sa Camarines Norte? Well, sa Matnog po, Sir Ted, ang challenge po talaga sa atin dyan as always, lalong-lalo na po dahil at its height po dito pagkatapos po ng Bagyong Christine, umabot po ng halos 30 kilometro po yung pila po dyan. Talagang napakahaba po. So ang challenge po talaga sa atin dyan yung frequency po ng biyahe, kung gaano karami po yung barko na tumatawid po. Yun. So nandun pa po tayo ngayon, may pila pa rin po dyan, pero tuloy-tuloy naman po yung biyahe at ang pinananawagan po nga natin sa mga shipping lines po, at pati maski po sa marina, ay baka pwede po sila makapag-deploy po ng mga additional na barko po dyan para mas mapabilis po yung turnaround papunta pong Northern Samar. Gaano kahaba ngayon ang pila dyan, sir? Meron ba kayong report? Ilang kilometro? Well, mahigit pa po 5 kilometro ang huling report po sa atin, Sir Ted. So, kung pamilyar po kayo dyan, ay yung pong buo pong binabagtas ng Maharlika Highway dyan po sa munisipyo po ng Matnog hanggang lalabas po dyan. Medyo may pila pa rin po dyan. So, ganun karami ang na-stranded at ngayon nga po naghihintay na makatawid papunta po ng Samar, no? Ganun karaming 5 kilometrong so far ang pinakahuling report nyo? Yes po, ganun po, Sir Ted. Ang kasi po isa pa pong challenge din yan, nag-issue po dahil nga po dun sa direktiba po ng Pangulong Marcos po nung sa kasagsagan ng Christine, syempre po pag may dumating po dyan ng mga relief vehicles po, emergency vehicles, medyo pinapauna po natin yan. So medyo may may delay din po sa queuing po yan. Okay. Kumusta po yung bigas diyan sa mga pantalan po dito particularly po sa Maynila under PPA, yung pong sinasabi niyo na overstaying? Well, magre-render po ulit tayo ng inventory po, Sir Ted, at reporting po sa Department of Agriculture
by hopefully by tomorrow or sa Sabado po. Mm-mm. Pero ang maganda po diyan, medyo bumaba po yung overstay po natin. Mm-mm. At makikita po natin sa mga nakaraang balita po sa mga nakaraang araw, mas maigting din po yung monitoring po ng Department of Agriculture diyan nung isang araw, kahapon po yata yun ng isang araw. Mm-mm. Nag-inspect naman po sila diyan ng mga mackerel naman po So hopefully po tuloy-tuloy po ito at medyo mas maging conscious na po yung mga ngalakal natin Mm-mm. sa pagtitenga po ng mga bigas po diyan. But rest assured po, Sir Ted, na talagang tinututukan po natin yan dahil ayaw na po nating maulit po yun na talaga pong maraming nakatenggang bigas po dyan or sibuyas, pati po yung mga karning baboy at manok po. O sige, kami po yung antabay po sa inyo po report, Attorney Jay. Salamat na marami, Attorney. Maraming salamat po, Sir Ted, Ma'am Chacha, at magandang umaga po. Ingat po kayo. Thank you si Attorney Jay Santiago, ang punong abala sa Philippine Ports Authority. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.